MCL Vlog here. Siguro nagtataka kayo bakit ganito ako. Hindi po ako mamumulot ng basura ngayon. Hindi. Mag-ano po tayo, work reveal. Kumbaga, ano po ba yung trabaho ko dito sa Sweden? So, mag-start muna tayo sa konting kaalaman. Konting trivia ng buhay ko. Ganun no? Andito po ako sa work ngayon. Dito ako sa labas. Medyo maganda kasi ang weather. Ang weather ngayon. Ayan, may mga ibon-ibon pa. So, ako ay nagtatrabaho sa elderly. Nakabase ako ngayon sa elderly. Bali, ako ay isang nurse assistant. So, naka-ID pa ako with my name. Yan. Ako ay graduate ng kursong ito dito sa Sweden. At saka, dito sa trabaho ko ay nakabase ako sa matatanda, sa mga 50 something sila, pero hindi lahat ay kailangan ng help. Meron namang single visit or double visit, ganyan. So, ipapakita ko, meron kaming bag. Ayan, ayoko ng blue, no? Meron akong tubig. At saka ito, hindi ko na siya papakita. Ito yung pag may nag-alarm. Meron kaming tissue, ganyan. Kasi pagka every visit, nag-ano kami, hindi ko dala yung alcohol. Meron kaming maliit din na alcohol na pang ano ng kamay. The hand disinfect after na visit namin. Pero meron din naman sa kanila rin, sa bawat room nila. Meron din kaming mga gloves. Kung ano man ang gagawin namin sa kanilang, o kung ano man service ang gagawin namin, kung papaliguan namin, magpe-prepare ng food, handskar o handskar ba tawag doon? Gloves yun, no? And then, naka-uniform kami. Yung damit namin is bawal iuwi. Kailangan doon talaga namin sila lalabahan. May sarili kaming washing. So, ang work ko ay 100% ako. Healthy or full-time. 100%. Sa isang buwan, meron akong 8 or 9 days na day off. And then, saka na natin yung sahod, ganun. So, bakit ko ginusto tong course na to? Bale, sa Pilipinas kasi is, caregiver ako. Nag-aral ako caregiver, hindi ko siya natapos dahil sabi nila, di ba, 6 months lang, pero hindi pala umaabot siya ng 6 months. At the same time, magastos. Kasi sobrang gastos. Yung lahat ipoprovide mo talaga. Tapos, hindi ko rin nakalain na sa edad mong late na ba, 40 plus, ganyan, doon mo pa makakamit yung, magkakaroon ka ba ng diploma or magkakaroon ka ng pinag-aralan na yung panghahawakan mo habang buhay na diploma na ang hirap-hirap abutin pag nasa Pilipinas ka. Siyempre, masuunahin mo yung mga ibang bansa, maghanap buhay sa ibang bansa. Masuunahin mong magtrabaho, tumulong sa pamilya, unahin yung pamilya mo, mga anak mo bago ka bago mo ma-reach yung gusto mong kurso, ganyan. So, dito sa Sweden hindi, kasi dito is tutulungan ka makapag-aral. Nag-aral ako 2018, bali nag-start ako magtrabaho sa ganito is 2018. Wala pa akong course, so ang ginagawa ko, aral at saka trabaho. So, pag day off ko or feeling ko tired ako, parang boring din naman kasi lagi nag-aaral, masakit din sa ulo. Masakit din mag-isip. Siyempre, unahan language nila, ang hirap. So, mayroon silang tinatawag na parang, sa atin, parang vocational na siya. Kung tutuusin, pag mga high school kinuha tong course na ganito, nurse assistant, is umaabot ng 3 years. Pero dito, hinahati nila ng 1.5 years. Pero kung home study ka, umaabot siya ng 2 years. So, ang pinili ko is yung sa school talaga ako papasok. Hindi siya ganun ka everyday. Meron kaming face-to-face, kumbaga. Doon kasi, mas gusto ko siya yung nakikipag-conversation ka. Meron kayong lecture, may kasama yung teacher. So, mas pinili ko siyang ganun. Tapos, pag day off ko, at feeling ko naman na-reach ko na yung mga assignment or mga kailangan ipasa, nag-work ako. Nakakatulong siya sa sarili ko na hindi ako nag-iisip. So, nag-aral muna ako. Pero bago ko siya nakuha yun, 5 years po ako nag-aral dito sa Sweden. 5 years, basic, una, pagbago ka dito sa Sweden. Inabot ka ng 1 taon, is depende din yun. Ang advantage lang nating mga Pilipino, kung saan tayo ilagay na bansa is kaya natin. Kasi nakakapag-English tayo.
So, na-reach ko siya ng ilang taon lang din. Siyempre, may maliit akong bata na, siyempre, ang bata minsan nagkakasakit. So, kailangan mag-stay ang nanay sa bahay. Naabot ko yun ng 1 year. At the same time, ako ng 10 months. Doon maka-reach ko na yung 10 months, doon na pumasok yung may makukuha kang allowance. Pag ikaw ay estudyante, mag-a-apply ka na ng allowance. So, dahil high school graduate ako, meron nakukuha sa gobyerno na allowance. So, pumapatak siya ng 6,000 a month na allowance ang nakukuha ko. Is 30,000 pesos. Dahil may anak ako, depende sa age, may dagdag din yun. So, parang hindi nakakahiya sa mga partner, sa asawa natin na nag-aaral tayo. Kumbaga, meron kang sarili na nakakatulong ka din sa allowance. Sana ganun din sa Pinas, no? Sa Pinas kasi yung mga tinutulungan lang yung mga tawag doon, yung mga scholar, mga ganun. Pero dito hindi. Lahat mayroon. Once na nag-gymnasia or college ka na, meron ka na talagang makukuha. Kahit galing ka pa, anong bansa ka pa galing. Basta dito, sakop ka ng Sweden. Sakop ng tax or ganun. So, na-reach ko siya. Nakagraduate ako. Pag naka 1 year ka na, makakakuha ka na, may papasa ng diploma mo. Meron ka ng parang caregiver na diploma. So, mag-i-increase na yung sahod mo. And then, the next, mag-i-increase uli hanggang sa matapos mo yun. Yung, yung kurso mo. So, ngayon, ako ay 6 years na nagtatrabaho na bilang nurse assistant. At, yun, malaki ang sahod. Mapatak ako ng 100 plus mahigit sa isang buwan ng sahod ko. Hindi pa kasama dyan yung mga overtime. So, depende din yan kung saang community na nakatira. So, ako okay naman sa ngayon, yung sahod ko, masaya. Tsaka iba talaga kapag may pinag-aralan ka na kahit saan ka lumipat, pwede kang tanggapin o may ipanglalaban ka. Walang mag-aano sa'yo. Totoo yung kasabihan na iba pag may diploma ka talagang hawak. Na kahit saan, magsabi ka, tanungin ka lang ang trabaho mo, ano mo, nakatapos ka. Ang sarap ng pakaramdam. Masakit lang isipin or minsan nakakalungkot lang na nakuha mo yung diploma mo sa ibang bansa pa. Sa ibang bansa ka pa nakapagtapos ng pag-aaral mo. Kahit medyo, kung sabihin natin wala ka na sa kalendaryo, kumbaga nasa edad na, pero wala talaga. Sa ibang bansa mo pa rin makukuha yung inaasam-asam mo. So, yun lang guys. Sana kayo din ma-inspire. Ano ba? Ang kulang kwentang-kwento ba? Yun. Hindi po ako namumulot ng basura. Hindi ko po yung trabaho. Ano ko lang po yun na naging hobby ko na siya kasi ano naman yun. Pera pa rin yun. Yung maglakad ka lang dyan, may pera. Alam mo yung 1 crown is may iipon mo yun. Pero ito po talaga ang trabaho ko. Isa akong nurse assistant. Pwede ako sa hospital, sa center, kahit saan. Pwede yung aking kursong kinuha. So, bukod dyan, siyempre marami na naman tayong mga kaalaman. Kahit saan tayo iwan, di ba? Kahit ang Pilipino, kahit saan yan, pwede yan. Mabubuhay tayo. Kaya natin mabuhay kahit saan. Kahit anong bansa pa yan. Basta laban lang po. At saka siyempre ingatan din natin yung ating mga sarili. Kasi yan ang pinaka number 1 nating sandata. Alagaan ng sarili. Yan. At saka sa trabaho ko kasing ganito, hanggat may matanda, may trabaho. Hanggat malakas ka, may trabaho. So, konting ipon. Ipon lang ng konti sa trabaho natin. Magtira para sa sarili, para sa future. Kasi hindi tayo habang buhay na magtatrabaho na lang lagi. Uuwi at uuwi pa rin tayo kung saang bansa man tayo. Talagang Pilipinas pa rin. Ako talaga Pilipinas pa rin talaga ang gusto kong balikan. Walang iba. Hindi ako maganda dito, yes, pag malakas ka pa. Pero pag winter kasi hindi ko siya gusto talaga. Mahirap madulas, malamig, madilim. So, isa siya sa mga magkukos ng depression din sa'yo. Pangalawa, mga anak natin, pag may mga pamilya na yan, magkakanya-kanya na, hindi na rin tayo anuhin yan. So, talagang Pilipinas pa rin. Tumutunog yung alarm ko. So, yun lang guys. Sana na-inspire kayo. Hanggat kaya mag-aral lang, magsikap, alagaan ng sarili. Yun ang pinaka-main is alagaan ng sarili. Magpasalamat parati sa Diyos sa mga kung ano man natatanggap natin. May problema man yan o ano man yan, be strong. Yun lang po. At saka keep safe parati. So, yun lang po. Magtatrabaho na po ako ulit. Thank you very much. Ito po ang aking trabaho dito sa Sweden. 12 years na ako dito. 6 years na ako nagtatrabaho ng
bilang nurse assistant. So, ano-ano man yun, sa'yo na yun sa matatanda. So, thank you very much. God bless and keep safe. Bye!